O, pag-usapan natin, fresh na fresh pa itong interview na ito, hindi pa nalabas ito. O, pasok. Lisod kayo maligo diri sa tugnaw eh. O, Sige na, pumunta na mo kay mga matay, tas katugnaw diri. Oh. sige, simulan natin ha. Epal nun ako yun. Gago! Hindi kasi kanya-kanyang tanong eh. So sabi ko, ala, simulan na natin. Tigil na, simulan na natin. Magandang araw po, Mayor. Kumusta po ang pagbisita po kayo kay PR? Ganun pa rin. Masaya na malungkot. Kasi nakikita mo pero hindi mo makasama pa uwi. So, mixed emotions. Ganun, parang same as usual. Pero kung ano lang naman din talaga, iisipin natin kung paano siya kinuha at lahat, kung sinunod ba yung legal na proseso, yung pagkakalagay niya dyan sa ICC, pwede ka naman maging optimistic. Ang problema, tingin ko talaga nitong ICC sa political tool. It's not really an institution. Ewan ko lang ha. Ewan ko lang. Kasi in the first place, hindi talaga nila bubuksan yung mga pintuan nila dyan sa detention center nila if anomalous yung pagkakakuha ng tao at pagpasok dyan. May mga irregularities. So yeah, masaya na malungkot. Ang help ni tatay. Ha? Kumusta po yung help ni PR? Masaya na malungkot kasi nga daw, siyempre pag nakita mo, makakausap mo, magiging masaya kayo. Pero it's sad kasi pag alis mo, hindi mo kasama. Yun yung nararamdaman ng pamilya, 'di ba? Na parang oo nga naman, masaya kasi nakikita, pinapayagan kayo. Pero paglabas mo, hindi mo kasama. Yung health niya, kung may mga 80-year-old kayo na mga nanay o tatay na lolo o lola, tapos ilagay nyo sa detention center na walang kasama, ganun yung kalagayan niya ngayon. So you just imagine, so you put a 80-year-old individual without anyone, without a clear reason, then that would be the state of that individual. So may ano talaga yan. It will affect you. Imposible. Kahit sino naman siguro. Even kahit mga bata. Pag nilagay ka dyan tapos walang maayos na, well, yan. So kayo, may mga ano man kayo, mga magulang kayo na 80 years old, mga grandfather and grandmother. Hindi ko alam talaga. Siyempre, sinasabi niya naman na kumakain siya. So, pero, you can just, imagine, gamitin niyo lang ang imahinasyon niyo, and then you would probably, somehow get an idea of how someone would feel na pinasok yung tao dyan. Na, hindi, walang, kasi supposedly, it was supposed to dadaan siya ng local courts before, so walang sinunod na proper procedure eh. Sa palagay niyo po, Mayor, makaka-uwi pa ba si Tatay Digong sa sariling bansa? Kung objective yung ICC talaga, Nako, yan yun. yung Alam mo, tanong kasi ito, minsan napakasimpleng tanong ito pero karamihan ng mga Pilipino na hindi ho nasa politika, this is the real question na makakauwi pa ba si PRRD? Yan po ang tanong na nais masagot ng SMNI na si Anton. natin argument on jurisdiction. What else? Yun, yung extraordinary rendition niya. Kung talagang objective yung ICC, sigurado yan, 100%. Kasi in the first place, mali na yung pagkakakuha niya eh. Yun. So, kung objective. But like I said, may pakiramdam ako nga, kasi nga, why would they open their doors in the first place kung alam nila, it's a high profile case. And it was before the elections in the Philippines. Diba? Yun yung dyan eh. Kailangan natin ma-realize. So, manghilak mo. Yun na nagigets nyo, ibig sabihin, it's really, kung hindi political, malamang sa malamang, ay talagang dapat palayain kasi lahat ng aspekto, pagkadala, ay hindi ho tama. No? Pero ang problema ho mga kababayan yung pag hinaluan mo na ng politika. Yan yung sinasabi ni Baste eh. Oh. Ikaw naman Meron po kayo na pag-usapan ni Tatay na about politics? Meron naman, midterms, paulit-ulit lang. Tapos kung ano lang yung mga posibleng mga tatakbo sa 2028, sinasabi ko si Martin, interested.
Na kasi may 0.7% siya, di ba? From 0.6, so nagka-interest na yung... Ay, grabe. Yun ang mga banat, di ba? Yun ang banat. Alam mo, parang banateros itong si Bastiano. Sabi niya, yun, tatakbo si Romualdez kasi from 0.6 naging 0.7 na siya. Tama nga naman, di ba? Mabuya ka po, tangigit ka. Ngayon, trending ngayon sa Manila yung mga anak ng mga contractor, anak ng congressman. Yan na. Question natin yan. Talaga to si Banat Bay, oh. Hindi kasi, alam mo, ladies and gentlemen, masyado nang laki ng issue na yan. Nagulat ako eh. Hindi kasi, kahit po mga ka-girls, alam po yung issue na yan eh. Yung ano ba yun? Aagalingan namin para sa tax at makabayad kami ng tax at para meron kayong pamasyal, pambili ng bag, panggastos, panglamyerda ninyo. Alam mo, nagulat ako kasi yung pala sa TikTok sobrang trending nito yung mga pamangkin. Di ba? Yun yung isa doon yung pamangkin daw di umano ni Zaldico. Naku po, patay tayo diyan. Pati yung boyfriend. Problema, biglang nagtanggal ng mga account ang mga hinayupak. Biglang nag-private ng mga account. Akala ko ba, hindi kasi proud sila, 970,000 ang binayaran ko. Akala nila nakakatuwa, di ba? Ang papangit naman. Hindi totoo lang Alam mo, ito lang, payo lang sa mga kababaihan. Huwag kayong mag-inarte kung pangit kayo. Ang pag-iinarte nandun sa mga magaganda yun. Sana kung, ewan ko, tapos ganyan ang pagmumukha nyo. Hindi nakakatuwa eh. Hindi kasi pagka-cute at maganda, nakakatuwa pag nag-inarte. Pero pagka nag-inarte, hindi maganda, hindi rin pogi, medyo nakakabuisit, ang sarap ingud-ngud ng mukha sa inodoro. Huwag naman tayo, ganito magpagas ang aking private plane. Tanginan niya. Tuloy. Ano masasabi mo, Mayor Baste? Nauna na ako sa'yo, nagkomento. Nagiging malugo sa anong komento nyo dito? Hindi, ganito yan. Ngayon, lumalabas na. Kasi mas mulat na yung tao eh. Yung Pilipino, alam na natin na di naman kailangan talaga sabihin mo na mahirap ako, ganun-ganun. Pero tama naman yung nagsisirculate ngayon. And noon ko pa sinasabi to during my podcasts na hindi mo kailangan utuin yung mga tao na hindi ka mayaman. Pero huwag ka lang masyadong magyabang dyan kasi maraming naghihirap at nagugutom. Hindi ka nagiging magandang ehemplo sa mga tao na gusto rin pumasok sa politika, sa mga bata, sa mga tao na nasa palibot nyo. Pag ganun yung pinapakita nyo, di ba? Everyone will become greedy. So pag binawi, simple ka lang, kahit sige, mayaman kitago mo lang kasi nandyan ka sa publiko. You have to be a good example to society. Eto, mga kababayan, kasi tinanong din natin to nagsama kami ni Mayor doon sa isang kapihan, nag-usap kami. Alam mo, sabi niya, hindi naman kasalanan ng maging mayaman, di ba? Kunwari, mayaman talaga yung angkan nyo, o mayaman yung politiko. Ang kasalanan kasi yung i-flaunt mo. Yung alam mo nang ganito yung nangyayari sa constituent mo, ifo-flaunt mo pa yung relo, ifo-flaunt mo pa na alam mo yon, ipagyayabang mo pa. Una-una may batas na nga tungkol dyan. Pero sige, sabihin na natin, etong mga personality na to ay hindi naman po public official. But still, because you are related to a public official or related to a contractor, dapat, wag naman yung maybe talaga na walang legal na masasabi natin kinumit o legal o criminal liability na kinumit itong mga ito. Wala. Legal naman ang kanilang ginagawa. It's a freedom of expression na magyabang. Kaya lang, again, since you are medyo related doon sa mga politiko at saka sa mga contractor, tapos ngayon ang laking issue na. If you are saying na it's a freedom of expression, freedom of expression din ng taong bayan na i-bash ka kung gusto nila. Di ba? Freedom of expression din kung insultuhin ka nila sa pagiging marangya mo. Kasi kahit sino yan pagka ganyan na yung, kaya nga alam mo ako, hindi talaga ako, mamaya pag-uusapan natin yan. May mga vlogger dyan na grabe makayabang. Wala namang problema maging mayaman. I mean, di ba? Walang problema ho doon. Ang problema yung sa sobrang yaman mo, ipagyayabang mo to the point na nakaka-offend ka na sa mga alam mong walang pera. Di ba? Yung ganun ang problema. Ito, lalo na, nasa gobyerno ka, malapit ka sa nasa gobyerno. So yun lang yung tingin ko dyan. Mabuti yan, nagtuturoan na sila ngayon. Kasi kadalasan mga congressman, mga oligarko din yan. So mga congressman, sa mga lugar nila, yan yung mga malalaking lupain, monopolize yung mga negosyo, mga mall, mga grocery.
Sila may tagiyaan na tanan. So, kaya nagtuturoan na yan ngayon. Lumalabas din ngayon madalas yung pangalan ni Zaldico. Nako. Di ba siya yung sa appropriation Oo. report? Kasi, ang Mainit ang ulo nito ni Banat Mike Zaldico ah. Sabi ko sa inyo. Sabi ko sa inyo eh. Karma is real. Alam mo, ito lang masasabi ko sa inyo. Ito, this is true ah. Sige, sabihin mo nang you are now on top. Tapos, ang ginagawa mo ay nang mamaliit ka, porket nabatikos ka, na-criticize ka. To the point na magdedemanda ka para pahirapan yung tao. Oo, sige. Okay. Pero, tandaan mo, sa bawat action mo, meron niyang repercussion. Sabi nga, may karma yan. Kung talagang tama ka, go. Pero kung dahil lang gusto mo lang mahirapan yung tao, may karma yan, di ba? Ito na. Hindi ako naglalabas nito mga ito. Ito yung mga naglalabasan sa news, yung pangalan, paulit-ulit na binabanggit din ni Tiangco. O, di ba? Paulit-ulit na laging tinatanong yung chairmanship ng appropriation. O, di ba? Na nung sabi nga nila, hindi po ako nagsabi. Sino ba nagsabi nito? Si Magalong, sabi niya, the most corrupt budget. Naku po, patay tayo dyan. Sino ang speaker nun? Si Romualdez. Sino chair ng appropriation? Si Zaldico. Oh. So, let's connect the dots. Oh, di ba? Hindi po ako ulitin ko, hindi ako nagsabi niyan. Si Magalong po nagsabi niyan. Oh. So ngayon, ano nang lalabasan? Oh. Committee on Appropriations, siya yung nag-allocate or hindi naman siya, but he can influence the allocation of the budget or the resources of the government. Do you think kailangan na siyang lumabas sa public at para paliwanag itong mga nangyayari? Hindi, yung tanong kung nasaan na ba yun si Zaldico. Yon. Yan ang title natin. Nasaan na si Zaldico? Mayor Baste, pambihira. Oh, di ba? Totoo naman eh. Hindi kasi tinanong ko dapat bang lumabas na at kasi mantakin mo, maya't maya lumalabas yung pangalan ni Zaldico sa mga interview ng mga pumupuna sa flood control. Maya't maya lumalabas eh. Ang tanong, bakit di siya nagsasalita? Yun ang tinanong ko kay Baste. Kailangan na bang magsalita at magpaliwanag si Zaldico? Ang sagot ni Baste, nasaan na ba siya? Oh, nawawala ka na ba, Zaldico? Hello, Zaldico, are you there? Where are you now? Are you in Paris? Baka gusto mo dumaan ng The Hague. Where are you now? Come. Are you lost? O are you not? Hindi, yan ang tanong eh. Nawawala na ba talaga si Zaldico? Di nagsasalita? Alamin natin yan. Yun ang tanong, nasaan ba siya ngayon? Yun, asan ka ba ngayon? Siguro, yan ang unang tatamaan. Kasi, kung, actually, kailangan natin balikan ba? Kung pinag-uusapan natin yung flood control projects, ngayon lang yun lumabas. Pero for the past 3 years, ang ginawa ng administrasyon, kaya wala rin tayong infrastruktura, kung meron man, gibarat, naging ghost projects na flood control, nakakagulo na sila ngayon, nagtuturuan na. So maganda yan. Pero tandaan natin, anong ginawa nila sa pera for the past 3 years? Ayun. Yung ginto na binenta, yung PhilHealth, di ba? Kailangan pa nilang sumagot sa Korte Suprema at lagi namang napopospone at namumove. Ngayon, nandito lang tayo sa flood control projects kasi nagiging platform din for, I think, aspiring politicians that will run for the 2028 elections. But dapat lahatin natin yun. Hindi lang yung flood control projects. Nakita natin lahat nung election kung paano ginamit nila yung ayuda as indirect vote buying na yung mga politiko mismo nandun talaga sa court along with DSWD nagdi-distribute ng pera ng taong bayan. Isa pa yan. Oh. Ako gingnan nga, naagad mo. Di na siguro makitaan. Si Mayor. Dili siguro. Sa local executive po ngayon, masasabi sa ako ni Vicky Sara, meron kayong master plan sa Davao. Marami Master plan on Yes. flood control, Oo. pero hindi nabibigyan ng budget from the national Yes. Ganito yan. Historically, hindi lang naman Davao talaga. Ang unitary system of government talaga ng Pilipinas, may exploit talaga siya sa mga capital-centric na mga politicians. So hindi lang yan Davao, Mindanao, other parts of Visayas, probinsya. So ang gusto kasi ng mga oligarchs, they want to centralize everything, power and influence. Pati na rin yung kung where money is allocated Ito. around the... May matinding tanong dito eh, na tinanong ko sa bandang dulo. Ha? Wait lang. Ginagawa nyo to para sa tatay ko eh. Kung gusto talaga nilang tingnan, wala kaming problema dyan.
Ito. Sasamahan ko rin kayo dito kasi ginagawa niyo to para sa tatay ko eh. So, Buti nahabol natin tanong to about Abante. kung marami-rami tayo, di mas masaya. Di ba? Oh, I-question ka lang yun kay Abante. Any comment dun sa sinabi ni Abante about your comment na PR stunt lang, tapos eventually your brother na sumagot din? hindi ko alam kung bakit siya sumagot, hindi ko naman siya kausap. Tapos natalo. Alam mo, sa totoo lang, yan din ang sabi ko sa inyo, obserbasyon ko eh. Kasi alam namin yan, kami po yung nagtanong nung ano eh. Ang tanong namin, ano masasabi ni Baste tungkol doon sa I'm angry ni Marcos at saka yung sa useless ni Marcos. Yun yung tanong doon eh. Hindi naman yung tungkol kay Abante. Hindi ko alam bakit si Abante ang naging defensive. Naman siya. Kaibigan niya lang yung kumilik. Yung tao na yan. Ba't ako makikinig sa kanya? Oh, yun. Grabe yung banat na yun ha. O, pakinggan nyo. Oh. Sige. Marami tayo, di mas masaya. Di ba? So, I-question ka lang yun kay Abante. Any comment dun sa sinabi ni Abante about your comment na PR stunt lang, tapos eventually your brother na sumagot din? hindi ko alam kung bakit siya sumagot, hindi ko naman siya kausap. Tapos natalo man siya. Kaibigan niya lang yung kumilik. Yung tao na yan. Ba't ako makikinig sa kanya? Yun eh. Natalo ka naman. Hindi ka naman congressman. Dahil lang sa Comelec, kaya ka nandyan ngayon sa kamera. No, di ba? Alam mo, wala na talagang delikadesa ngayon sa mundo na to, no? Talagang wala na eh. Yung kay Torre, ayaw pang mag-give up. Di ba? Ayaw na lang mag-resign. Ito naman, talo na nga. Oh, pagpipilitan pa rin talaga. Oh, sinayaan ko ako yan, di ako papayag. Sabihin ko, ulitin na lang yung eleksyon eh. Kasi talo ka naman talaga eh. Tapos isasabihin mo lang dahil sa sabi ng Comelec, disqualify yung isa kaya ka nakaupo. Oh, di ba dapat hindi ganun? Ayaw ka tuloy kausapin ni Baste dahil di ka naman daw nanalo. Well, anyway, sinagot siya ng kapatid ko. Transparent naman yung DPWH at yung kapatid ko kung gusto talaga nilang tingnan. Wala kaming problema dyan. Ayun. Kayo, yung may problema, tingnan yung mga sarili nyo, mga ulul. Yun. Mga ulol daw kayo? Mga ulol? Ano, Abante? Natawag kang ulol. Paano yun? Okay lang? Pambira, oo. Ay, nako. Ako hindi ko papayag nun. Oh, hindi ko papayag nun. Hindi. Book yun. Last question. Hindi, alam nyo mga kababayan, ito po kasi, ito para lang sa kaalaman nyo, nung naglalakad na kami pagkatapos ng ulan. Yun yung pinag-uusapan namin ni Mayor Baste. Sabi niya, hindi naman siya yung kausap ko, bakit siya sumasagot? Yan, sabi ko nga yun na nga hindi ko rin maintindihan eh. Bakit ba siya masyadong, si Abante, bakit masyado siyang praning? Hindi naman siya yung kinakausap. Ang sinasabi, PR stunt lang daw ni Marcos. Bakit siya sumasagot? Ano, spokesperson na rin ba siya ngayon ni Marcos? Gusto niyang palitan si Yusek? Anong nangyari? Bakit dumadaldal siya? Oh, yun ang tanong ngayon eh. Oh. Kaya nga dapat po talagang malaman natin kung ano ba. Ito kasi ang tindi ng ng ugali nito ni Abante. Hindi ko alam kung guilty rin ba siya. Bakit siya ang sumasagot? Dahil nagpi-PR stand. Nagpi-PR stand ka ba, Abante? Nagtatanong lang ako sa iyo, ha? Hindi, kasi alam mo ngayon, unti-unti nang naglalabasan ng katotohanan. Halimbawa na lang nito, papakita ko sa inyo to, ha? Bumagsak na tulayan. Oh, sa Albay, Bicol. Oh, ayan, oh. Ibig sabihin, mga kababayan, substandard. Oh, grabe, no? Oh. Baka sasabihin na naman ni Marcos, design flow yan. Ang buhay ito, oh. Ang tanong, sino ba kasi ang congressman na dyan sa Bicol? Oh, grabe, no? Kahihiyan talaga. Oh. Alam mo, hindi ko kilala kung sino ang district congressman dyan, particular sa Albay, Bicol. Hindi ko kilala yung mismong nila dyan, district congressman. Okay? Pero ako, may kakilala ako na isang congressman na taga Bicol. Ha? At itong taga Bicol na ito ay nire-representa niya ang mga taga Bicol. Oh. Sa katunayan, dyan pa nga siya nakatira sa Albay. Oh. Tingnan natin, ha? Oh. Ayan. Oh. Sige, basa. Oh. Sino po yan? Oh. Babasahin lang natin, ha? Ang pangalan niya po ay si Elizalde Zaldico. Ano siya? He is, sabi dito sa Wikipedia, ha? Hindi ko nagsabi.
CEO of SunWest Group of Companies and Chairman of the Board of Mississippi Berries Resort. Tapos, nakasulat din dito, siya po ay pinanganak, ayan, ayan, nakalagay dyan, sa Tabaco City, Albay. Okay, sa Albay daw siya pinanganak. Early life and education, ayon sa Wikipedia. So, taga-Albay ka. Political career. Ko has been serving as a representative for Ako Bicol Party List in the House of Representatives. So, yung Ako Bicol, bilang boses ng, sabihin, kasi may kanya-kanyang klase ng party list. Halimbawa, yung party list na para sa mga halimbawa lang, may tinatawag na party list para lang sa sektor ng lipunan. Ayoko kasi magpangalan para hindi ako mag-promote. Ayoko mag-promote ng hindi ko kakilala, baka mamaya sablay. 'Di ba? Halimbawa Sugar Daddy Party List. Halimbawa lang 'yun ha. So ang nire-representa nun hindi siya regional. Siya po ay nagre-representa lamang ng mga sugar daddy, halimbawa, 'di ba? Kunwari, mga kapakanan ng sugar daddy kailangan maprotektahan. Halimbawa 'yon, Ngayon, meron din tayong tinatawag na party list naman na parang regional o yung yung mga 'di ba, Ako Bicol o Ilocano ganito, yung city o yung kanilang lugar ang kanilang nirerepresenta. Etong Ako Bicol, ang nirerepresenta dito, ala naman Ilocos. Ala naman Cagayan. Ala naman Davao, 'di ba? Ala naman kung ano-ano pa. Siyempre, ang nirerepresenta nito na dapat pinagsisilbihan ng kanyang party list ay ang Bicol. Tama, mali? Hindi, ako nagtatanong lang. Ano ba dapat ang pinagsisilbihan nito ni Zaldico? Ano dapat ang nirerepresenta niya? Di ba dapat Bicol o mga Bicolano? Tama, mali? So, ibig sabihin, kapakanan ng Bicol dapat ang nirerepresenta niya. Tama o mali? Eto, ang tanong, dito sa tulay na to, dapat ba ang tumutulong dito ang party list ni Zaldico? Dapat ba ang may mga proyekto na gumagawa dito ay yung party list ni Zaldico? Sino kaya ang kontraktor na gumawa nito? Yan ang tanong natin dyan, di ba? Tanungin kaya natin si Zaldico. Mr. Zaldico, kagalang-galang na respectable Zaldico. Kayo ho ba ay parte ng mga representante sa Kamara na dapat ay responsible sa Bicol? Kung kayo po, sir, ay parte ng mga responsible to represent the Bicol or mga Bicolano, kayo po ba ay merong partisipasyon dito sa tulay na bumagsak na ito? Yes or no lang naman Your Honor. Baka pwede, Mr. Kagalang-galang na Elizaldico, baka pwedeng malaman mo naman kung sino ang kontraktor na gumawa doon sa bumagsak na tulay. Baka pwede mong alamin. So again, Zaldico, where na you? Here na me.